Sige po. Good morning po. Yan. Important announcement lang po mula sa admin ng LTM. Ayan. Sige po. Ayan. So meron po ako 2 point ngayon. 2 points pala. Yes. So may 2 points po ako ngayon, ngayong araw na to. Ang ating simbahan po ay patuloy po na hinahangad naman sa ayos po yung mga bagay-bagay, yung mga maliliit na bagay na pwede po natin gawin. So, isa po doon is yung garbage segregation system. Ang garbage segregation system ay ang tamang paraan ng pag-iwa-hiwalay ng basura ayon sa uri nito para mas madali itong ma-recycle, magamit muli, o maayos na maitapon. Next slide po. So, sa simpleng salita, layman's term lang po, ang bawat klase ng basura ay may tamang lalagyan. Okay? Ganun lang po siya kasimple. So, nabigay na po ni Brother Romel kanina. Tama-tama yung Brother Romel yung preaching mo. Yun. So, kung hindi po natin ito nagagawa sa bahay, kasi aminado rin ako yun, hindi. Pero at least, dito pwede niyang gawin. So, if the church is doing it, maybe the church is influencing you to do it as well at home. So ngayon, gagawin po natin to. So next slide po. Ayan. Ano po yung layunin natin ito? Mapanatiling malinis ang paligid na, o lugar tulad ng simbahan. Number 2, maiwasan ng masamang amoy o pagdami ng peste. Ipis, langaw, lamok, lahat yan. So, part po ng sa admin, ako po ay safety officer po, SO1, ng simbahan. Ayan. Ang dami naman pinapaaral sa akin. So, SO1 po ako. Pagka tinanong kayo may safety officer po ba kayo, si Sister lang po ay safety officer ng church. Hindi lang po counselor. Ayan. So, marami po tayong gagawin na kasi yung mga peste katulad lamok, paano pag dinengge kayo, nandito kayo, dito pala galing yung dengue. O, di ba? So, ano pa, yung yung EPS. So, pag nagrereklamo kayo sa EPS, alam nyo na. Pag maraming EPS, ibig sabihin hindi ayos ang basura. No, langaw, yan. Ano pa? Daga. Nakakita kami ng daga rito. Kaya po ito ginagawa kasi nakaka-damage po yan ng mga, baka magngat-ngat po ng mga wala nang tutugtog na piano, may ngat-ngat na pala ng daga. So yan po yan Kaya po maliit na bagay lang po yan, pero ang laki po ng pwedeng maging epekto. Number 3 po, mapangalagaan ng kalikasan, yan, sa pamamagitan ng tamang pagtatapon. So ito na po yung pang-general na, ayan nga, bilang Christian, yan na naman, sabihin natin bilang Christian, ay tayo po ay naatasan ng Panginoon na mag-steward po sa ating kapaligiran. So dito, gawin natin, kung ano man gawin nila sa labas, basta ginawa natin yung portion natin. Okay? So kung halimbawa, yung sa labas yung kapitbahay nga, hindi nga tatapon nga sa harapan ko, hindi nga nagsisegregate. Huwag nyo na tingnan yun, tingnan nyo yung ginagawa natin. Ginagawa po namin, nagsisegregate po kami. Number 4, matulungan ang recycling efforts ng barangay o lungsod. Sa Marikina po, napakaraming ordinansa. Natutuwa po ako at nandito tayo sa Marikina at nasimulan po ito ng mga dati pang mayor na mag-ordinance ng ganito. Naalala ko yung mayor dati, Bayani Fernando. Kung naalala yung tanda ko na, oh my gosh. Basura mo, itapon mo. May candy ibibigay sa'yo, kailangan hindi yan kumalat. Kasi palatandaan yun na hindi ka nagkalat. Tapos, naalala ko, ito na question ko na lang. So, sobrang higpit niya sa school. Lang po tayo, public, so naglilinis kami ng school. Naalala ko, sa sobrang pagmamadali, dadalaw si Mayor, nilagay lang namin muna yung basura namin sa may likod ng building. Itong Mayor na to, pumunta sa likod, and alam niya, itatago yung basura doon. Hindi ko makalimutan yun, kasi isa ako doon sa nagwawalis. So, kaya sabi ko, yung Marikina po, buong effort din po silang nag-aayos ng segregation system, no? So, sunod po tayo dyan. So, next slide po. Ayan, ito po, napakamakulay ang buhay. Ito po yung ating segregation bin. Meron tayong green, red, blue, yellow, and black. So, sa SEMO, pag dumalo kayo doon, nakaganyan sila. Sabi ko nga, gayahin po namin. Ganyan po talaga dapat. Sabi nga sa akin. So, ayan po ating segregation system. Next slide po.
Narito po ang guide. So, para po sa mga susunod, obedient tayo, di ba? No. Amen? Ayaw mag-amen, hindi obedient. So, green bean po, food waste. Tira-tirang pagkain, nabubulok, pinagdalupan ng dalup. Tama ba yun? Yung mga fruit, mga pinagtalupan, yan, pinagpil ng banana, ayun. Red bean naman hazardous waste. So, yan po yung mga batteries, broken glass, diapers, etc. Yan, meron po paglalagyan. Kasi napansin ko may time talaga halo-halo na. Kasi kapag halo-halo po yan, alam pong gagawin ko. Isa-isahin ko po yan, pupulutin ko po, ilalagay ko po isa't isa, isa-isa yon. So, okay. So, recycle bin, nag-blue naman ay recyclable. Bote, lata, papel, plastic bottles. Ito po, maganda po yan kasi Tita Tess, di ba pag may dumadaan na mga ngalakan, ibibigay na lang natin. Di ba katulong ka pa? Hindi na nila bubungkalin yung basura. Alam na po na ito ilalabas namin para sa inyo, benta nyo na. Nakatulong pa tayo. Tapos meron din po nag-aano dito sa Marikina ng yung food waste, yung scrap, Tita Tess. Yung mga kaning baboy. Ayan. So, yes. Lagi pong may dumadaan dito nagtatanong. So, pwede na natin isabay. Yellow bin naman o trash box others. Ito po yung mixed trash, non-recyclable wrappers. Ayan, dyan po yung sa yellow. Pag hindi ka makapag-decide, sa yellow. Ganun na. At kahapon, sa ko ba ilalagay itong Lazada, Shopee na to na pinagbalatan? Sabi ko, saan to? Wala yan dito. Sa yellow nilagay. Black bin naman, residual waste. At yung mga dumi, alikabok, basura na hindi na mapapakinabangan. So yung wala na talaga siyang use. Next po. Bukod, ayan, sinabi ko na kanina, bukod po sa pagsunod sa Marikina Ordinance, tingnan natin ito. Gusto po nating maging good steward, hindi lang sa ating church, building, kundi pati sa kalikasan, na binigay sa atin ni Lord. So, maaaring dito, pwede natin gawin, maumpisahan. Talagang ganun talaga yung changes, no? Mahirap sa umpisa. Tsaka, maninibago talaga tayo. Pero kung magagawa natin yan dito, might as well, pwede nyo nang gawin yan sa bahay. Multa 2,000? Wala nang community works. Naranasan nyo na ba mag-community works sa Marikina? Jaywalking, yan, hindi tamang paglabas ng basura. Mahigpit po dito sa Marikina. Tama lang yon para matuto tayo. Next po. Ayan. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. So pag hawak niyo yung basura, working for the Lord. Di ba? Ito pwede ba ibenta ni Manong mga ngalakal? So ganun, alam niyo, simpleng bagay lang siya, no? Pero makikita po dyan yung ating pagiging good steward, obedience, makikita rin po dyan yung ating discipline at pagiging Kristiyano. Okay? Lagi na, minsan nasaktan na yung tenga ko. Sabi, Christian ka pa naman, sure. Pero sa puso po natin, yung magiging madali yan with the help of the Lord. Okay? Yan, hindi po tayo perfecto, pero pwede tayo i-perfect ni Lord. Okay, next po. Ayan, ito na yung pinaka-importante. Ito talaga to eh. Emergency preparedness. Alam naman po natin na halos sunod-sunod po yung mga lindol dito sa Pilipinas. At hindi po nawawala ang Marikina sa isa sa mga dangerous na may fault, no, active fault line. So, ito po ay, ang tatamaan po nun, para lang po sa alam ninyo, Barangay Tumana, Malanday, Barangka, tsaka ang isa pa IBC. Yan po yung meron direct, no, na line. So, malayo ba tayo? Malayo ba tayo sa fault? Pinakamalapit tayo sa, parang malayo pa naman. May 500 meters ba? Kasi sabi 500 meters eh. Malanday, pinakamalapit kasi doon lang sa baba yun eh. Basta, yan. So, meron tayong emergency preparedness. Ano ba to? Bakit ba tayo nagpe-prepare? Ang emergency preparedness ng simbahan, ibibigay na po namin sa inyo yung plano, no? Ng simbahan ay mga hulugang paghahanda at pagtutulungan ng buong congregation upang maging ligtas at maayos ang lahat sa oras ng anumang hindi inaasahang pangyayari tulad ng lindol, sunog, baha,
medical na insidente o anumang panganib sa seguridad. So asahan niyo si Sister Klang sisingit every end of the para ibigay naman yung mga iba pang emergency preparedness. Pero for now, lindol po muna. So kung bakit? Kasi kailangan maganda magtulungan ng lahat eh. So lahat po tayo na nandito. Bata, matanda. Okay? So babae, lalaki. Okay? So kailangan po natin tong paghandaan. So unahin lang po muna natin yung lindol. Next po. Layunin natin pala ng ating emergency preparedness ay protekta ang buhay ng bawat miyembro at bisita ng simbahan. Kasi baka mamaya may invite po tayo. Naabutan tayo ng lindol dito, hindi natin alam yung gagawin. Okay? So, syempre, safety ng lahat. Diba? Yun. Di ba love natin isa't isa? Yan. Next, number 2, siguraduhin na maayos at kalmadong paglikas kung kinakailangan. Kung kailangan natin mag-evacuate, kailangan maayos. Number 3, mabigyan ng sapat na pagsasanay yung mga volunteers at staff. So, okay, yung volunteers at staff, sa totoo lang, wala po tayo niyan. Sinasabi ko po sa inyo yung wala. Baka naman may magkaroon ng puso. Pwede po ako mag-volunteer, maging medic, maging marshal, tagahawi. O, ayun yung mga ganun na mamaya ipag-usapan natin yan. So, number 3, mabigyan ng sapat ng pagsasanay. Yan, ito po, pagka po nag-volunteer po tayo, asahan nyo na po na magbibigay po ang church ng tamang volunteer and pagsasanay. Katulad ng emergency, basic life support. So, noon po, sinanay kami ni Pastor Joel po no, for basic life support and yung mga sa mga pag may mga susugatan, mababalian, ganyan. So, asahan niyo po meron ganyan. Pati yung mga fire safety, kasama po yan, no? Sa ating magiging mga pagsasanay, okay? Hindi lang po pagsasanay sa katuruan ng Bible, pati rin po dito. Okay? Kasi may iniingatan po tayong buhay. Tandaan po natin, buhay po tayo dito. Unless gusto nyo nang umuwi kay Lord. No, hindi natin ito gagawin. Pero kailangan natin siyang gawin, no? Kasi sabi ko nga, baka meron tayong mga iba pang mga dumalaw, no? Or mga visitors or guests or mga naimbitahan, no? So at least alam natin yung gagawin natin. Makipag-ugnayan sa mga lokal o na otoridad kung may pangangailangan. So ito yung mga, may mga pagtawag na sa mga emergency hotlines, ganun. Text blast sa GC. O yun. Kunyari, maabutan tayo ng lindol dito. Ngayon na. Okay? Tapos, hindi alam kung ano nangyayari. So, may mag-inform no, sa group chat. Next slide po. Bahagi ng plano ang ang mga proseso ng emerhensiya. Yan. Mga hakbang sa iba't ibang sitwasyon, sunog yan. Ito, magbibigay tayo ng ito, hakbang. Ngayon, lindol lang muna, ha? So, mga daan ng paglikas at assembly area, saan po tayo magkikita-kita pagkalalabas. So, alam dapat natin kung saan po tayo pupunta. Emergency team or marshal. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, wala po tayong emergency team at marshal. 60 circ lang po, although safety officer po, hindi po ako mag-isa. So, ina-identify lang po ni safety officer kung ano po yung risk. Pero hindi po si Sir lang siya lang ang gagawa. Okay? Malinaw po yan, ha? So, emergency team marshal, wala po tayong volunteer sa oras ng emergency. Like, sino yung pwedeng mag-marshal palabas? Sino yung pwedeng maglapat ng first aid? Sino yung ganon? Wala tayong ganon, ha? Okay, wala. So, sinasabi ko nang wala kasi baka ngayon magkaroon. Baka may mag-volunteer dyan. Ano? First aid at mga kagamitang pang-emergency. First aid kit, meron po tayo dyan. At iba pang mga to, yung iba wala pa. So, sinasabi natin yung plano para sa inyo para makita nyo rin na meron tayong pwedeng ibahagi. Okay? Plano ng komunikasyon, ito yung mga public announcements sa mga group chat, yan. Mga drill or orientation, regular na pagsasanay para sa handaan ng lahat. Sa mga school, ginagawa na to. Tama po ba, no? Every month, meron talaga silang earthquake drill. Never pa po tayo nagganon dito. Wala rin tayong fire na prevention, yung mga paggamit ng ating mga extinguisher, wala rin. Wala rin po tayong first aiders. So, sinasabi po natin yung wala,
kasi alam nating magkakaroon, okay? So, yung mga mag-volunteer dyan, open po tayo sa bukas po tayo. Yan. Pakikipag-unayan sa mga otoridad. Yan. Pagko-coordinate sa barangay, bumbero, medical na grupo. So ito po, para hindi po tayo salasaliwa. Pag alam natin na tayo ay si Marshall, alam nyo yung portion nyo on that emergency case. Alam natin ako ay medic. So alam mo kung sino yung may masusugatan. Part din po ng Marshall kung ilan po ang nandito ngayon. Kasi kapag nag-evacuate po, ilan po, magka-counting po yan. So ngayon, nabilang nyo po ba kung ilan tayo ngayon nandito? So, di ba walang nagbibilang? 37 po tayo lahat, kasama baby. May aso plus dalawang dogs. Oh. Dalawang wala sila. Oh, may dalawang dogs. So, ganun po yung Marshall, no? Titingnan ilan ang baby, ilan ang matanda, para alam niya kung paano niya i-assist yun. So, ito yung wala, no? So, pwede ba mag-assign, Pastor? Mag-assign na lang tayo, kasi alam niyo, hindi natin to alam. Baka next Sunday, imagine next Sunday, may mangyayaring ganyan. Ang dami natin, anniversary, may pupuntang Quezon, Batasan, Quezon City, at iba pa mga guests, at walang magmamarsya, ang gulo-gulo. Okay? Chaos na yung nangyayari, lumilindol, okay? So, anong mangyayari? So, okay lang po ba? Ito, magbibigay, kahit yung marshal lang muna, mga kalalakihan na malalakas. Tumayo na yung malalakas na lalaki. Sige na. Ganyan, para maano ka lang. Sino pwedeng mag-marshal? Okay? Marshal lang. Isa, hindi pwedeng isa lang. Okay? Oh! Plus foggy points! Plus foggy points! Oh my gosh! Okay, wait lang. Okay, wait lang. Tatandaan ko kayo. Kasi magte-training tayo, okay? Marshal natin si Brother... Sino yung isa? Gab! Naku, si Gab. Plus foggy points. Okay. Si Matthew, si Gab, si Adam, at saka si Brother... kayo lahat. Si Brother Mike. Pwede mo maglagay ng pasulat. Pasuyo naman ako kung meron pwedeng. Chloe, pasuyo lang kung sino yung mga marshal. Yan. Sa cellphone na lang. So, meron po tayong na-identify na 4 na marshal today. Okay? So, marshals natin, sila po yung mag-guide sa atin saan po ba tayo pupunta. Okay? Sige, mamaya, thank you po mga marshals. Ulitin ko po kung sino. Ate Hara, pasulat ko si Gab, si Adam, si Matthew, at saka si Brother Mike. Okay po, thank you. First aiders. Sino rito yung may training ng first aid BLS? Ako, meron ako. So, hindi lang pwedeng ako lang. So, yan. Ayun o. Yung naggaganon. Ano yan? Ito ay hindi lang pang emergency. Emergency, pata pala medical. Ano, kunyari may nahimatay. May na high blood. Nahirapang huminga. So, ayan po. So, taas po ang may training na. Gamitin na natin dito. Training, taas po. At tayo po, para po ma-identify natin. Sige po. Si Heart, si Chloe, si Pastor Joel, si Kuya Kokoy, si Brother Kokoy, si Sister Tess, at si Sister Agnes. Okay? So, huwag kayong mag-alala kasi magte-training pa rin tayo kasi every po ang training nito, 3 years ang validity. Para mas ma-enhance kasi baka may bago na. Yung mga... ayan. So, nakamalayo. So, ayan po, thank you po. Salamat po sa pag-volunteer. At least kayo na-identified nyo na. Alam nyo na role nyo, pero i-enhance natin yung role nyo. Okay? So, hindi lang kayo parang ganyan lang. I-continuous learning tayo pagdating sa mga skills na ganito. Ano pa bang kulang natin? Baka may nakalimutan pa ako, Pastor. Marshals, volunteer na, mga ganito. Yun muna. Okay. Wala pa tayong firefighter, Wala pa. Lindol muna. So, ito lang muna tayo. So, sa communication, mukhang, may tagatawag, at saka taga-text blast. Kahit 2 tao lang. Volunteer.
Ako na yung isa. Sure na ako doon. Isa. Isa na lang. At least, si Step. Step, ikaw na isa. Oh, Step, pakilagay po. Communication. Kasama po dyan yung pagtawag ng authorities. Kasama po yan dyan sa pag-i-inform sa GC na okay tayo, nasa emergency evacuation tayo. Yan, okay? Yan. Kasi baka po may Okay na? Okay, next. Thank you po. Next na slide. Salamat ha. Ayan, Lindol. Proseso ng emergency sa Lindol. Next po. Ito po. Ayan na, gawin na. Gusto niyo i-demo natin? Yan, duck, cover, hold, or yung isa, drop, cover, and hold. Sige, sino pong pwedeng mag-demo? Alam ko yung mga estudyante. Marunong to. During the shaking, habang may lindol, duck, cover, and hold, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o takpan ng ulo at leeg. Ngayon, ito, church setting to Yung sa bahay nyo, pwede nyo itong gawin. Okay? Pero ang madali kasi sa bahay, lamesa. So, ano yung nakikita nyo rito pwede nyo pagtaguan? Upuan, ano pa? Lamesa, stage. Matibay to. Matibay to. Hindi. Matibay to, matibay. So, ito yung, kunyari dito tayo, may nagpipreach. So, ito yung scenario. So, ayan po ang pwede natin, yung upuan actually. Yung lamesa, kung kaya ng stage, sige, ready naman. Stage, duck, cover, and hold. So, you will drop, no? Talagang gano'n. Drop, cover. Pumunta talaga kayo sa mga upuan. Okay? Sa upuan. Nakita niyo ba yung video nung sa Mapua, sa Davao? Nasa loob ata sila ng classroom or conference, nahuhulog yung kisame. So, nasa ilalim sila ng upuan. Tingnan natin kung ano yung pwedeng mahulog sa atin. Ilaw. Ano pa? Electric fan. Ito, yung mga, yan, kung malapit kayo dyan. Ceiling. Okay. So, safe naman to, di ba? Music team. Mga nakakabit naman to, di ba? Nakasip tayo to. So, ano naman to? Meron naman siyang, ganyan. Oo nga. Pinaka-safe yung TV. TV, hold ka lang. Okay. So, nakita natin yung, okay ganito. So, maging gawin nyo rin, tuwing pupunta kayo sa mga hindi nyo alam na lugar, tumingin kayo sa paligid. Okay? So, isa yung po sa natutunan ko kay Pastor yan. Lagi niya sinasabi, pag may bagong lugar, lagi siyang tumitingin daw sa paligid. Kasi if ever may emergency, alam niya kung ano yung mga, saan yung exit, saan yung ganon, okay? Saan yung merong extinguisher, lagi niya tinitingnan yun. So, ano ko kay Pastor yan, na-pick up ko yun. So, ngayon, na-identify niyo na yung mga pwedeng mahulog. Kung nandun kayo sa lobby, baka mag-sway-sway yung chandelier doon. So, cover lang, pumunta muna kayo doon habang shaking, no? Habang shaking. Okay? Total, lagi naman tayo nagsisimba paglinggo, alam nyo na. So, alam nyo na. So, dito sa taas ni Brother Romel, meron dyan. So, umano ka na sa medyo, magtago ka na sa medyo malayo doon. During shaking to. So, next po. Yan. Wala naman tayong bintana, wala tayong glass. Lumayo kayo sa mga bagay na pwedeng bumaksak. So, yan. Okay? Huwag magmadaling lumabas habang nanginginig ang gusali. Okay? Huwag po tayong mapanik. Tapos, yung ating kaisipan, no? As much as possible, kalmado, para po makakapag-isip tayo. Yung shaking, tandaan nyo, titigil yon. Okay? Pumunta lang muna kayo. Pagka tumigil na, dito na po papasok yung mga marshal. Okay? Alam natin sila, idirekta na natin sila. So, know when to direct them towards the exit. Okay? So, next po. Pag humupa na yung lindol, yung shaking, lumabas ng maayos sa pinakamalapit na exit. Alam niyo po ba kung saan ang exit? Doon. Ano pa?
Dito pa. So, pwede. Meron po tayong dalawang exit. Two, ayan, dalawa po. Pag ganun lahat okay. In case na mawala ng kuryente, naka-ready po yung emergency light. Huwag niyo na pong galawin yan kasi po, nakatutok na po yan kung saan ang exit. Yung mga yan, nakapaling na po yan sa pinto. Meron pa po kaming kulang, pero at least meron tayo na kung saan yung liwanag, sundan nyo. Ganun. Kung saan nakatutok yung liwanag, sundan nyo, doon po yan. Kung in case na mawala ng kuryente. Okay, marshals, alam nyo dapat kung saan ang exit. Okay? Bukod po doon, next. Ito na, mangingi na po ako sa inyo ng konting lambing. Church parking update. Dear members and guests, if ever, to help maintain order and safety within our premises, we will no longer allow parking inside the church every Sunday effective October 19. So next Sunday, expect nyo na po, wala pong magpa-park kasi gagamitin po yan para sa pagkain, sa catering. Alternative parking spaces are available nearby for your convenience. Maraming pong salamat sa pag-intindi. Maski po ako, sasakyan ko, yung sasakyan nila Tita Tess ay ilalabas po every Sunday. Kasi dahil nag-hold tayo ng maraming people at pag nangyari sa panahon na yon, maluwag po ang daanan. Okay? Maluwag po ang daanan. Kung sakaling magkaroon na po tayo ng stretcher, madaling makakalabas, no? Lalo sa mga heavily injured. Ano pa po? Pag nagbukas po ang children's ministry, kasama rin po yon. So, paghahanda po natin. Next po. Ito po yung ating parking options. Meron po tayong 3 option. Pili kayo sa 1, 2, 3. Save More Supermarket. Number 2 po, Santo Niño Elementary School. Dito po yan. Maganda pong mag-park doon, maluwag. Second street side parking lamang to. Pinapayagan nila ang street side parking pag linggo. Pero po pagka weekdays, hindi po, kasi daanan po. Daanan pa rin siya ng public utility vehicles. So, pwede po dito. Medyo malapit siya. Yun nga lang, syempre, at least din, baka mamaya masagi, ganon. Doon naman, medyo 3 kanto lang, pero maganda pa rin. Okay? Meron pa kayong walking. Yan. Yan po yung 3 natin pwedeng pag-parkingan tuwing linggo. Tuwing linggo lang po. Okay? So, starting next week, inaasahan po natin, wala na pong papasok muna dyan. Next po. Ha? Valet parking. Wala pong valet parking. Ayan. Ay, hindi. Ay, yung kay Tita Tess. Oo nga, James. Kailangan. Yung ba? Bala na si Tita Tess sa valet parking. During shaking, ulit. Okay. Magtungo po tayo sa... Si Song na daw magpa-park. Song, ikaw na talaga. So, yan, magtungo po tayo sa open evacuation area. Halimbawa po nito, ang pinakamalapit nating open area is yung labas lang. Alam natin na ito ay daanan, pero kapag lindol po kasi tumitigil po yung mga yan. Ang sinasuggest po kasi, ang layo hindi ko alam kung pwede tayo doon, is yung Marikina River Park. Yun yung pinakamalapit At saka yung Santo Niño Elementary School. Pero pag tinignan ko yung Santo Niño Elementary School, may puno, may malalaking poste, kaya hindi ko alam kung updated na yun pa rin. So, I will check. Pero for the meantime, marshals, dun po sa harap. Ang pag-meet, no, para at least walang mauhulugan. Okay? Kung na man. Head count, 8K. So, na-identify natin yung ating 4 na marshal. Tuwing linggo, magbibilang po kayo ng tao. So, yun po yung gawin nyo. Para alam nyo, pag nag-head count dun sa 37 kami, identified, may 2 baby, meron 2 dog, senior ilan. Kung kaya nyo mag-identify ng age, para at least alam natin kung ilan yung i-assist. So, alam nyo rin kung sino aagapayin natin papalabas, kung kailangan yung buhatin, dahil napakalakas natin, So, kung kailangan buhatin, alalayan palabas, alalayan po natin. Okay? So, every Sunday po, Marshall, please po mag-head count po tayo. Kasama po yung mga nasa lobby, kasama po itong mga nandito. Para po,
in case, ilan head count, alam na namin kung sino head, si Marshall. Sila po makakaalam kung ilan po dapat ang nandun sa safe area. Okay? Ay, gusto niyo yung uniform? Hindi naman. Oo nga, no? Pero kailangan natin maglagay ng gano'n, yung alam mo yung reflector. Nakita yung Marshall sa labas, sa kabila. Ay, tinignan. May uniform sila. Ha? Ayan, ito po yung kailangan natin. Yung iba dito, meron na tayo, yung iba wala pa. Whistle, flashlight, first aid kit, and megaphone. Wala tayong megaphone? Meron? Megaphone? Meron tayo? Sigawan sa bahay, parang megaphone. Meron bang human megaphone dito? Ay, ayun na. So, ayan. So, yan ang wala tayo. First aid, meron tayo. First aid kit. So, lagi pong may laman yung first aid kit. So, huwag kayong mag-atubili. Kung maabutan kayo dito ng hilo, ganyan, kahit hindi naman emergency, meron po tayo dyan. Masugatan, yan, meron po. Lagi po namin yan ina-update. Pagka medyo may sinisipon, mag-vitamins na po kayo, meron po tayong vitamin C. Whistle and flashlight, alam ko sa bahay, dapat din meron, or sa school. So, pwede nyo po yan gamitin, dalhin, no? Everywhere. Kung meron kayong, basta yon, may flashlight at may whistle kayo. So, hindi pa tayo makapag-provide for all, pero I believe, kailangan nyo na siya. Alam nyo, napabili ako ng go bag dahil dyan. Sa mga lindol na yan. So, kailangan ng lamanan, no? Sa bahay. Tapos, bukod dito, ito pinag-uusapan natin to. Sa bahay, sana pinag-uusapan nyo rin, no? Anong gagawin natin pag case of emergency, no? So, kami ng mga bata, we will also do this. Pero dito, kasi big crowd po yung ating i-handle, no? Hindi lang po tayo-tayo, meron din pong iba. Next po. Meron pa ba? Next? Wala na. So, ayun lang. Maraming pong salamat. Yung nasimula natin dito, Lindol, yung mga needed, yung mga wala, salamat sa mga nag-volunteers. Yung mga iba pang wala pa, megaphone, yung mga yon, wala tayong stock. May tubig tayo, pero yung mga bottled water wala. So, kailangan may go bag ba tawag doon? Tayo pag nandito tayo, in case maabutan. Yan, napakapalad ng Pasig. Nakita ko yung go bag nila. Dry bag na maganda. Alam mo, maganda yung dry bag. Kasi kapag naman baha, magagamit mo yun, salbabida. Yung dry bag na yun, Mayor, sorry, wala pala si Mayor dito. So, meron silang go bag. Tama ba? Nabigay na ba sa Pasig? Napakaganda. Sana all, Biko Soto. At si Biko Soto ay Christian, no? Sana all. Sana all. Sana all lahat, no? Maganon. Napalad ang mga taga-Pasig. So, dito sa Marikina, kaya lipat na tayo sa Pasig. Anyways, gawin natin dito, no? Kaya natin yan. Tulong-tulong lang tayo at tandaan natin na mga mahal natin sa buhay yung nandito, no? Hindi na iba. Sumagot si Mayor, Maan? Ay, salamat. Ayan. So dahil dyan, inianyahan ko pa si Pastor Joel to give us corporate prayer, no? For our... Kasi hindi natin alam, no? Pero alam naman natin mamamatay tayong lahat. Ready na ba kayo? Ayun, tanong doon.